Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Lalo kang kalungkot kasi kakunti po tayo ngayon pero talagang ang ulan ay pumipigil po sa ating mga kapatid para po makadalo sa ating gawain. Pero sana po hindi po ito ang naging hadlang para po tayo ay makapunta sa ating bahay-sambahan, pag-usap natin sa Panginoon. Alam ko na kahit po kakaunti tayo, ay naririto ang Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Sa aming Diyos na pinagmumulan ng lahat, sa aming Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay, O God, maraming salamat, Panginoon, sa bawat buhay ng aking mga kapatid na patuloy mong pinararanas. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ka namin magparangalan, patuloy ka namin mapuri sa gabing ito, O God. Ikaw ang aming Diyos na patuloy namin sasambahin sa gitna ng aming mga nararanasan, O God. Patuloy mo kaming samahan, O Banal na Espiritu. Ikaw ang mangusap sa gabi nito. Bigyan mo ko, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maihayag kong mabuti ang iyong mga salita at maunawaan ng aking mga kapatid na ito. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko na ako ay gagabayan mo sa gitna ng aking nararanasan na ikaw pa rin ang Diyos na aking mapapurihan. Purihin ka, O aming Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Samahin niyo po ako sa pagbasa sa Colossus 4:2-4. Colossus 4:2-4. Dito po ang sinasabi, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkabilago ko ngayon. Ipanalangin din ninyo na may pahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Manalangin lagi. Ang manalangin lagi ay isang paraan upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit kailangan tayong manalangin lagi? Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sa verse 2 po, matyaga kayo sa panalangin lagi at handang magpasalamat sa Diyos. Sa pag-isipan lang po natin, nararanasan natin kung gaano kabuti ang ating Diyos sa ating pangangailangan, sa ating mga kagalingan. Ipinagkakalob ito sa atin ng walang pag-aanilangan. Kaya marapat lang na tayo ay laging magpasalamat sa Kanya. Upang tayo ay palakasin sa ating mga pinagdaraanan. Si Pablo, isang lingkod ng Diyos, hindi po biro ang kanyang pinagdaanan. Nakulong po siya, naghirap. Maihayag lang niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Diyos na gawin niya at dahil dito, humingi siya ng panalangin sa mga sumasampalataya sa Diyos upang buong tapang na maihag ang hiwaga ng Diyos. Tayo rin po, may mga pinagdaraanan, lumalapit tayo sa ating mga kapatid, humihingi tayo ng panalangin at dahil sa ating pagkakaisa, nararanasin natin ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi na po lingid sa atin na tayo ay mayroong mga kapatid na minsan ay may karamdaman o kaya may problema. Humihingi tayo ng panalangin sa bawat isa at doon sa paglapit natin sa ating mga kapatid, nararanasan po natin yung napagtugon ng ating Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam kapag po ang panalangin ng ating kapatid ay tinugon ng Diyos. Pagpapasalamat dahil alam ng Diyos na tayo ay nananalangin, taimtim at buong puso tayo ay nagpapasalamat sa katugunan na binibigay ng Panginoon sa atin. Nagbibigay ng katapangan at katatagan. Pangatlong puntos po. Katulad po ni Pablo na binigyan ng katapangan at katatagan ng Diyos, tayo rin po bilang mga anak niya ay binibigyan ng may pribilehiyo mahayag natin ang kanyang kalooban. At hindi tayo dapat matakot na ihayag ang kaligtasan na ating nakamtan at dapat tayo magpakatatag sa mga bagay na darating o mga balakid na siyang makakapagpahina sa ating pananampalataya.
Ah, ang magagawa ng panalangin sa ating buhay, tayo ay lumalakas at tumatapang upang harapin natin ang magulong sanlibutan dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na lagi natin kasama saan man tayo magpunta o ginagabihan niya tayo patungo sa kanyang kalooban. Napakalaki po ng nagagawa ng panalangin kasi doon po sa katapangan, ako po talaga, aminado po ako sa paghahayag po ng natatakot po ako talaga. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos sa bawat sa pinila ng niya bilang tawaging anak. Anong may babalik ko sa Panginoon sa kabutihan ginagawa niya sa akin? Wala akong maipagmalaki kahit anuman, kundi ang Diyos lamang na nasa akin yun lang ang aking may pagmamalaki. Wala akong karunungan, wala akong mga sertipikong na sinasabi na may pinag-aralan. Pero ang kabutihan ng Lord, naranasan ko nung siya ay aking makilala. Kaya hindi ako naghihiya na ipangaral ng kanyang salita kasi yun lang ang maibabalik ko sa Panginoon na sa kabutihan ginawa niya sa akin. Kasi sa pagkakilala ko sa kanya, doon ako nabago, doon ako naging matapang. Na dati talaga, salbahe ako, dati ako, nahihiya ako sa mga tao, ayoko makipag-usap sa tao. Pero ngayon, purihin ng Panginoon dahil sa buhay ko ito, patuloy kong nararanasan ng kanyang kabutihan. And then, yung nakakapag-usap na ako sa mga tao na hindi naman tao, pero hindi na po ako nahihiya na dahil wala akong dapat ikahiya kasi pinili ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Si Pablo na siya ay isang lingkod ng Diyos, nihayag niya ang kabutihan ng Diyos, lingkod na napili upang ihayag ang kanyang salita. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan, nagdaras siya ng hirap hanggang sa maranasan niya ang makulong. Ngunit, hindi ito naging hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi po hadlang na tayo ay walang pinag-aralan. Ang ating po laging iisipin ay, pinili ako ng Diyos, gagamitin ako ng Diyos upang sa kanyang kaluguran. Noong una, hindi ko inisip na magiging ganito ako. Hindi ko alam na tatayo ako sa pulpit ito na para sa kaluguran ng Panginoon na gagamitin niya ako. Salamat sa buhay na pinagkaloob ng Lord sa akin na sa edad ko ako'y nakakatayo, ako'y nakikipag-usap sa Kanya at salamat sa buhay na pinagkakaloob niya. At para po sa pangwakas, ang nais ng Diyos tayo ay manalangin lagi. Saan mang aspeto ng ating buhay, ito man ay masaya o malungkot, mahirap man o sagana, ang Diyos pa rin ang mabigyan natin ng kaluguran. Hindi po puro sagana ang ating dapat pagpasalamat sa Panginoon, kung hindi, ganun din po ang ating mga nararanasan. Kasi hindi natin ito mararanasan, kundi ito kaloob ng Panginoon. At doon sa ating karanasan, sa ating mga nararanasan ng mga bagay na parang ayaw nating maranasan. Pero yun ang nagbibigay sa atin ng katatagan, yun ang nagbibigay sa atin ng katapangan, and then doon natin naranasan kung gaano kalapit ang Panginoon sa atin kapag tayo ay taimtim na nananalangin, humihingi tayo sa Kanya ng awa at habang mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya salamat dahil muli ay narito ako sa gitna mo nang wala akong mga bagay na ipagmamalaki. Basta ang Diyos ang sa Kanya ay umagabay sa akin. At salamat dahil patuloy na ako ay Kanyang ginabayan sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Sa aming Diyos na mabuti, dakila at banal. Salamat Panginoon dahil patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan at buhay. Salamat sa pagkatagumpay na ipinagkaloob mo sa akin dahil alam kong pinigil ako ng kaaway upang ako'y tumayo. Pero purihin ng Panginoon, purihin ka o Diyos dahil narito ako upang gamitin mo pagpapala sa iba na kami ay hindi tumigil madalangin dahil alam namin saan ang aspeto ng buhay ikaw ay nariyan upang kami ay gabayan. Salamat Panginoon dahil nandiyan kang palagi upang kami ay bantayan sa lahat ng gawa ng kaaway. Maraming salamat Panginoon dahil sa mga ginagawa mo sa bawat isa naming kapatid. Purihin ka o aming Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.
Amen.